Kina Koga, inatake siya ng mga kapwa niya lobo at dumating din ang isang babaeng lobo. Hindi kilala ni Koga ang babae at kilala ng mga kasama ni Koga ang babae at siya raw ay si Ayame, apo ng Wolf Demon Tribe Elder. Sabi ni Ayame na naruroon siya dahil may binigay na mensahe ang lolo niya. Sabi pa nito na pinangako sa kanya ni Koga na magiging asawa niya ito at dahil may jewel na nasa kanya, nararapat si Koga na mamuno sa kanilang clan. Hindi naaalala ni Koga na nangako siya kay Ayame na maging asawa niya at nagtaka ang lahat dahil paano naman si Kagome. Pinupursa ni Ayame si Koga at sinabi ni Koga na mayroon na siyang fiancé na si Kagome at umalis na. Sabi ni Ayame na nakalimutan nga ni Koga na nangako siya na magpapakasal sila nung gabi ng Lunar Rainbow. Nung nangako si Koga sa kanya, bata pa lamang si Ayame. Susuko na sana ito ngunit naalala niya ang sinabi ng lolo niya na ang kanilang teritoryo ay sinakop at kailangan nila ang jewel para malutas ito kaya hindi susuko si Ayame na makuha si Koga papunta sa norte. Pinuntahan ni Koga ang palasyo ni Narako ngunit wala na kahit sino doon ngunit nakita niya ang bakas ng windscar ni Inuyasha kaya balak niyang tanungin kay Inuyasha kung nasaan si Narako. Pagkaalis, pumunta rin si Ayame sa palasyo dahil sinusundan niya ang amoy ni Koga. Biglang yumanig ang palasyo at may demon na lumabas. Nahuli ng demon ang kasamahan ni Ayame kaya tinulungan ito ni Ayame at sinuntok ang lupa para ma-distract ng mga dahon ni Ayame ang demon at makatakbo sila. Hinabol sila ng demon at naabutan ni Ayame sina Ginta at Hakako. Tinanong ni Ayame sa dalawa kung nasaan si Koga at anong meron sa demon sa palasyo. Nagulat ang dalawa na nanggaling sa palasyo ni Narako ang demon at ininform ng dalawa kay Ayame kung sino si Narako at siya ang pumatay sa mga kakampi nila noon. Wala silang nagawa kundi magpatuloy na tumakbo. Samantala, biglang may nasen si Kagome na jewel at dumating si Koga. Tinanong ni Koga kay Inuyasha kung nasaan si Narako, sagot ni Inuyasha na hinahanap niya rin ito at ipinagmayabang pa kay Koga na kaya inabandonan ni Narako ang palasyo niya ay dahil sinira ni Inuyasha ang barrier nito. Hindi naman namangha si Koga dahil kung nasira ni Inuyasha ang barrier, bakit niya ito pinatakas? Biglang naramdaman nila na may nangyayari sa gubat at dumating sina Ginta at Hakako. Sabi nila na may lumabas na demon galing sa palasyo ni Narako ngunit nagkahiwalay sila ni Ayame. Nagtataka si Koga kung bakit hindi niya nasense ang demon nung nasa palasyo siya. Gustong makuha ng demon ang mga jewel nila kaya kinuha ni Inuyasha ang demon at inumpog sa lupa. Inatake ng demon si Kagome kaya iniligtas siya ni Koga at sinabihan si Inuyasha na siya na ang bahala kay Kagome sa pagpunta sa ligtas na lugar at si Inuyasha na ang bahala sa demon. Biglang nahulog sa bangin ang demon at sinadya nitong magpahulog dahil target nito si Koga at Kagome. Samantala, inatake ni Ayame si Koga at nagalit dahil isang mortal na babae ang tinutukoy ni Koga na fiancé niya. Mariing itinanggi naman ito ni Kagome at inatake ni Ayame si Kagome ngunit prinotektahan ni Koga. Sinabi ni Ayame na nangako si Koga sa kanya nung bata pa siya. Noong tinulungan ni Koga si Ayame sa mga Birds of Paradise na umatake sa kanya. Nagkaroon ng Lunar Rainbow noon at nagalit si Kagome dahil bakit kinalimutan ni Koga ang isang romantic moment. Nag-usap si Kagome at Ayame kung anong dahilan ni Ayame kung bakit siya bumaba sa bundok. Sagot ni Ayame na kamakailan lamang may demonic aura na pumunta sa lugar nila. Nung oras ding iyon, nagdidigmaan ang bawat Wolf Demon Tribe sa bawat lugar at sabi ng lolo niya na kailangan ni Ayame na magpakasal sa isang malakas na lobo para magkaroon ng alyansa. Si Koga ang naisip niya at sigurado ang lolo ni Ayame na kayang mamuno ni Koga sa tribo. Ayaw muna ni Koga na magpakasal dahil ang gusto niya munang gawin ay mapatay si Narako at pinababalik na niya si Ayame sa bundok. Biglang dumating ang demon at habang sina Inuyasha ay sinusundan ang mga bakas ng buhok ng demon ngunit nagsimula ring umatake sa kanila ang mga pirasong buhok. Pinapauna na ni Miroko si Inuyasha papunta kina Kagome kaya umalis na ito. Pinaubaya na muna ni Koga si Kagome at pinulupot ni Koga ang buhok ng demon sa puno at sinipa ang ngipin kaya nasira ito. Pagkasugod muli, nagbuo ng nakakasilaw ang demon at nagawa nitong hulihin si Koga pati na si Ayame. Tinulungan ni Kagome si Ayame at tanong ni Ayame kay Kagome kung bakit hindi siya tumakbo dahil siya ang gustong protektahan ni Koga. Sagot ni Kagome na mali si Ayame dahil parehas sila ang gustong protektahan ni Koga. Umatake ulit ang demon ngunit dumating si Inuyasha.
Nag-aagawan ang dalawa sa pagprotekta kay Kagome kaya napagtanto ni Ayame na si Koga lamang ang may gusto kay Kagome ngunit si Kagome ay walang gusto kay Koga. Hinihila ng demon si Koga at Ayame kaya tinulungan ni Inuyasha ang dalawang ngunit nahuli din siya ng demon. Sinabi ng demon sa kanila na nakawala na siya kay Narako at gagamitin niya ang jewel para bumalik sa kanyang former self. Pinaliwanag ng demon na iniwan siya ni Narako sa palasyo dahil wala na itong pakinabang kay Narako. Tumakas si Inuyasha sa buhok pati na rin si Koga at tinulungan ni Koga si Ayame. Sinuntok ni Koga ang demon at nahati ang kapiraso ng katawan nito at sabi ni Miruko na hinay-hinay lamang dahil may mga tanong pa sila sa demon. Alam ito ni Koga at tinanong sa demon kung nasaan si Narako. Sabi ng demon na imposible nilang mahahanap ito dahil pumunta si Narako sa lugar na hindi nila makikita o mahahawakan at iyon lamang ang alam niya. Napagtanto nila na nagsasabi ng totoo ang demon kaya tatapusin na ni Koga ngunit nakagat siya. Tinulungan ni Ayame si Koga ngunit walang saysay at nakain ang dalawa ng demon. Akala ng demon na nanalo siya ngunit dinurog siya ni Koga mula sa loob. Pagkatapos, patuloy pa rin si Koga sa pag-flirt kay Kagome ngunit sabi ni Kagome na alalahanin niya ang pangako niya kay Ayame. Ngunit kahit na naaalala niya, pilit niya itong tinatanggi na hindi niya maalala at bata pa si Ayame nun. Sabi ni Ayame na huwag na ni Koga na alalahanin ang nakaraan at naiintindihan niya na kailangan niyang patayin si Narako. Sabi pa nito na habang hindi pa siya nakakapaghiganti, siya na ang bahala sa pagsabi sa lolo niya ngunit hindi pa rin si Ayame susuko dahil siya lamang ang pwedeng mapang-asawa ni Koga kaya umalis na si Ayame pati na si Koga at patuloy silang hahanapin si Narako. Sa malapit, may naramdaman sina Inuyasha na demon at sinusubukan ng matandang exorcist na patayin ito ngunit hindi siya nagtagumpay buti na lamang dumating si Inuyasha. Sabi ng matandang exorcist na rumarami na sa lugar na ito ang mga demons at malapit na siyang magretiro. Tanong ni Miruko sa matanda kung alam ba niya ang dahilan kung bakit dumadami ang mga demons. Sagot ng matanda na marahil sa sumpa ng Demon Head Castle. Ang kwento raw ay ang ulo ng demon ay natalo ng mga ancestor at nilibing para mataboy ang mga evil spirit at sa ibabaw nito, binuo ang palasyo. Ngunit kamakailan lamang nabuhay muli ang ulo ng demon at banibiktima ang mga tao at walang makagawang mag-exercise dito. Pinasusunod ng matanda sina Inuyasha dahil dadalhin niya ang mga ito sa Demon's Head Castle. Samantala, sa palasyo, pinatay ng namumuno ang isang kasambahay nang makita kung ano siya. Pagkadating nila sa palasyo, sinabi ng mga tauhan na kamakailan lamang ang kanilang pinuno ay umaakto ng kakaiba. Nakakulong lamang sa silid nito at hindi lumalabas. Nararamdaman ni Inuyasha ang demonic aura na pumapaligid sa palasyo ngunit ang matandang exorcist ay walang nararamdaman at dito nila iniisip na baka peke ang matanda. Nakita nila ang bangkay ng pinatay ng pinuno at sinabi na pangpito na ito at pinapatay lagi ng pinuno nila kung sino mang katulong ang lumalapit sa silid nito. Sa tingin ng tauhan na dahil sa curse ng Demon Head kaya ang pinuno nila ay umaakto ng kakaiba. Sabi pa nito na tuwing dilim nagpapakita ang mga demon kaya manatili muna sila sa palasyo. Pinuntahan ng prinsesa sina Inuyasha at nakiusap na huwag silang magkakamali at iligtas ang kanyang ama. Maraming mga namatay na priest para ma-exorcise ang demon at lumapit naman si Miruko dito at sinabi na huwag mag-alala at magtatagumpay sila sa pagpapaalis sa demon. Biglang dumating na ang Demon Head at umatake si Sango rito ngunit tumagos lamang ang Hiraikutsu niya. Sunod naman na umatake si Inuyasha at gumamit ng Wind Scar at akala nila na natalo na ito ngunit hindi dahil nagre-regenerate ang demon. May naisip si Miruko at sabi niya na walang kahit anong sandata ang gagana sa Demon Head na ito. Ginamitan ito ni Miruko ng sutra at natalo. Sa inaasahan ni Miruko, isa itong ilusyon kaya hindi pa tapos ang Demon Head. Sa tingin ni Miruko na gumagamit ng ilusyon ang Demon Head para hindi siya matunton. Pinunta ng tauhan sina Miruko at Inuyasha sa silid ng pinuno. Sinilip ni Miruko ito at napagtanto na ang demonic aura na bumabalot sa palasyo ay nanggagaling sa pinuno. Maya-maya, pinatawag ng prinsesa si Miruko. Nagseselo si Sango at sinabi ni Miruko na kahit maganda ang prinsesa, ang puso niya ay kay Sango lamang. Bago pumunta, binigay ng matandang exorcist kay Miruko ang isang purification salt kung may mangyari man. Dinala ng prinsesa si Miruko sa basement ng palasyo at gusto niyang ipakita kay Miruko ang libingan ng Demon Head.
Nakita ni Miruko ang mga bangkay ng mga priest at dito napagtanto ni Miruko na dahil monk siya, gusto ng prinsesa na absorbin ang spiritual powers nito katulad ng mga ginawa niya sa priests. Samantala, ang pinuno ay pinatay ang ilang mga katulong niya. Pagkapunta ni na Inuyasha sa gulo, nag-transform bilang demon ang pinuno. Napagtanto ni Inuyasha na demon ang pinuno ngunit hindi nila alam na ang prinsesa ang tunay na demon. Hindi na masyadong makagalaw si Miruko dahil sa aura na nilalabas sa libingan ngunit nagawa niyang sampalin ang demon dahil sa purification salt na binigay ng matandang exorcist kaya siya ay nakagalaw. Sabi ng demon kay Miruko na wala nang tutulong sa kanya dahil kinakalaban na ni Inuyasha ang minanipyalan niyang pinuno. Ginagamit ng pinuno ang katulong para maging panangga kaya hindi makagamit si Inuyasha ng Tetsaiga at ginamit na lamang ang kanyang mga kuko. Biglang tumaas ang pinuno sa bubong at sinundan ito ni Inuyasha. Paprotektahan sana nila ang prinsesa ngunit sabi ng katulong ng prinsesa na dinala ng prinsesa si Miruko sa libingan ng Demon Head. Nagkaroon sila ng kutob at pumunta agad sina Sango at ang matandang exorcist. Sabi ng matanda kay Sango na hindi na siya nag-aalala kay Miruko kung anuman mangyayaring kababalaghan na gagawin ni Miruko sa prinsesa dahil walang mangyayaring romantic kapag nasa libingan ang dalawa at alam ng matanda na may gusto si Sango kay Miruko. Habang pinapagaling ni Nakagome ang mga gwardya na sugatan, napunta sila sa isang silid kung nasaan ang tunay na prinsesa ngunit bangkay na ito. Kapag umaatake si Inuyasha, umaatras lamang ang pinuno at hindi umaatake. Biglang parang nawawala-wala ang katawan ng pinuno at napagtanto niya na isa lamang decoy ang demon. Biglang naramdaman ng demon na may humawak sa bangkay ng prinsesa at nakarating na sina Sango sa libingan. Pagkakita sa tunay na form ng prinsesa, aatake sana si Sango ngunit hindi siya makagalaw dahil sa demonic aura ng demon kahit na si Kirara. Hindi naaapektuhan ang matandang exorcist at nakakagalaw pa din ito kaya inutos ni Miruko na gamitin niya lahat ng purification salt sa pagbato sa demon. Ginawa ito ng matanda at gumamit ng spiritual power si Miruko at naging ulo na lamang ang natira sa demon. Nakagalaw na sina Sango at tanong ni Miruko sa matandang exorcist kung paano siya nakagalaw sa demonic aura ng demon. Nagtataka ang matanda dahil wala naman siyang nararamdaman kaya ipinagpalagay na lamang ni Miruko na napakalakas ng matanda at dahil sa kanya, nailigtas siya at kailangan nilang sundan ang Demon Head. Nararamdaman ni Inuyasha na kumakapal ang demonic aura at nasa likod na pala ni Nakagome ang Demon Head. Sinuntok na lamang ni Inuyasha ang decoy at balak niyang puntahan ang tunay. Kinain na ng Demon Head ang 99 na spiritual powers na tinago niya sa katawan ng prinsesa at dahil kailangan niya ng 100 para ma-reborn ngunit hindi siya nagtagumpay na makain si Miruko. Biglang nakita ng Demon Head ang sacred jewel sa dibdib ni Kagome at balak na kainin nito si Kagome. Gumamit ng spray si Kagome at Foxfire naman kay Shippo para magkaroon ng pagkakataon ang dalawa na makatakbo sa Demon Head ngunit biglang may nasirang kisame at wala na silang tatakasan. Kakainin na ng demon si Kagome ngunit biglang dumating si Inuyasha at hiniwa ito. Biglang bumalik na sa normal ang pinuno ngunit naging abo na ito. Dumating si Miruko kina Inuyasha at tinanong sa demon kung bakit hindi siya nagpakita agad dahil kaya ng demon si Miruko sa simula pa lamang. Sagot ng Demon Head na nag-iingat siya dahil alam niya na may mas malakas pa sa kanya na demon na makakapagpa-control sa kanya at ang tinutukoy nito ay si Narako ngunit dahil wala na si Narako sa region na ito kaya wala nang saysay na magtago pa. Lumipad ang Demon Head at ginamit ni Inuyasha ang Wind Scar ngunit hindi tumalab. Ginamit na lamang ni Miruko ang Wind Tunnel para mahigop ito at wala na rin ang demonic aura na bumabalot sa palasyo at napagtanto rin nila kung bakit na gumagalaw na ang mga maraming demons ay dahil wala na sa lugar na ito si Narako. Si Kikyo ay patuloy din sa paghahanap kay Narako hanggang sa mapunta siya sa isang village na may maraming namamatay dahil sa evil aura at humihiling ang mga tao sa kanya na tulungan sila at nasa may lawa kung nasaan nanggagaling ang evil. Pinuntahan ito ni Kikyo at lumabas ang isang pagong at pinatay ng mabilis. Inaasahan pa naman ni Kikyo na si Narako ito ngunit hindi. Nagpatuloy siya sa paglalakbay at biglang may aatake sa kanya na matandang bandido at gusto niya lahat na makuha ang pera ni Kikyo. Sabi ni Kikyo na wala siyang pera at dahil dito, pinaalis na siya ng matanda kahit na nanghihina na ito. May nakitang jewel si Kikyo sa dibdib ng matanda at napagtanto niya na ang jewel ang nagpapanatili na mabuhay ang lalaki.
Ayaw pa ng matanda na mamatay dahil gusto pa niyang mahanap ang tamang lugar kung saan siya mamamatay at biglang nawalan ng malay ang matanda. Tinulungan ni Kikyo ang matanda dahil gusto niyang malaman ang istorya nito. Sabi ng matanda na nung bata pa siya, nagawa niya lahat ang kahit anong kasamaan at siya ay si Kansuki, the Mad Killer, Resetsu. Marami raw siyang ninakaw at pinatay at ginawa ang lahat ng ikasasaya niya lamang. Naalala din niya na kamukha ni Kikyo ang nakita niyang priestess noon at hindi alam ni Resetsu na si Kikyo rin iyon ang nakita niya noon. Alam niya na namatay si Kikyo at nawala rin ang jewel kaya hindi niya alam kung bakit nag-exist ulit ito at nakuha niya. Tanong ni Kikyo kung balak niya rin bang kuhanin ang jewel 50 years ago. Sagot ni Resetsu na oo at kasama niya noon si Onigumo. Nagulat si Kikyo at sinabi pa ni Resetsu na sinabi sa kanya ni Onigumo ang tungkol sa jewel na kapag nakuha nito ang jewel, makukuha nito ang lahat ng hiling niya. Nagkaroon ng interest si Resetsu sa jewel ngunit sabi ni Onigumo na si Resetsu lamang ang dapat umatake at kung batalyon silang aatake, makakatakas si Kikyo. Inatake naman ni Resetsu kinabukasan ngunit prinotektahan siya ni Inuyasha. Naglaban sila ni Inuyasha at nasugatan ang kanyang kanang mata at muntikan na siyang mamatay buti na lamang pinigilan ni Kikyo si Inuyasha. Pagkabalik ni Resetsu sa kampo, wala na ang mga kasama niya dahil plano ni Onigumo na kunin ang mga kasamahan niya sa simula pa lamang kaya hinanap niya ang mga ito at nasa hotel sila na puno ng mga babae. Binomba ni Resetsu ang buong hotel at siya pala ang dahilan kung bakit sunog at hindi makagalaw si Onigumo nung nakuha ni Kikyo ito. Biglang naramdaman ni Kikyo na may papuntang demon para makuha ang jewel na kay Resetsu. Kaamoy ito ni Narako at maaaring isa sa mga tinaboy ni Narako na demon. Sinakal ng demon si Kikyo at sinubukan na labanan ni Resetsu ito ngunit walang saysay. Hinuli siya ng demon at ginamit ni Resetsu ang arrow ni Kikyo na may jewel at sinaksak sa demon kaya nasaktan ito at nakatakas silang dalawa. Pinana ni Kikyo ito gamit ang sacred arrow at natalo ang demon. Pagkatapos, binalik ni Kikyo ang jewel kay Resetsu ngunit sabi nito na hindi na niya ito kailangan at may isa lamang hiling si Resetsu. Kahit na masama siya noon, ayaw niyang pumunta sa impyerno kaya naghahanap siya ng lugar na kung saan kaya siyang patawarin ng Diyos. Ngunit hindi nakayapan ng katawan niya na mahanap ito kaya pinaubaya niya kay Kikyo at nagbigay ng kapiraso ng buhok niya para ilibing ito kung saan man ang lugar na hinahanap niya. Bago mamatay, tinanong niya ang pangalan ni Kikyo at pagkasabi ni Kikyo kung anong pangalan niya, akala ni Resetsu na nagbibiro si Kikyo. Nagtanong-tanong si Kikyo kung nasaan ang lugar na kapag nilibing ang soul ng isang makasalanan, malilinis ang mga kasalanan nito. Tinuro ng mga tao kung nasaan ito at sinabi na may templo na ginawa si Saint Hakushin sa norte at ito ay nasa Mount Hakurei. Nakakuha sina Inuyasha ng impormasyon tungkol sa isang demon na Ox Tiger at mayroon itong miyasma o lason na katulad ng kay Narako at ito ay nasa norte. Napapaisip si Inuyasha na baka inaakit sila ni Narako na pumunta roon at isa itong trap. Sa norte rin, ang mga kakampi ni Koga at Ayame ay inatake ng isang ogre at sinira ang kanilang mga kampo at wala silang laban kaya kailangan nila si Koga dahil siya lamang ang may jewel. Ang mga demon rin sa norte ay umaatake rin sa kanila dahil ang mga pagkain ng mga ito ay inubos ng ogre. Gumawa ng ipu-ipu si Ayame para may oras silang makatakas sa mga demons. Samantala, habang hinahanap ni Koga si Narako, malapit na rin sila sa norte at biglang may dugo na lumulutang sa ilog. Napapagod na sa kakatakbo ang Great Elder at papalapit na sa kanila ang mga demons kaya nag-volunteer ang isang elder na siya na ang bahala sa mga demons at tumakas na sila. Pinaubaya niya na rin na hanapin ni Ayame si Koga at talunin ang ogre. Kinagat ng mga demons ang elder at dumating si Koga para tulungan ito. Kahit na iligtas ni Koga ito, huli na ang lahat at nagpakilala si Koga sa elder. Nagulat ito at sinabi ng elder na inabandona nila ang kanilang teritoryo at bumaba sa Northern Mountains dahil may umatake sa kanilang ogre na amoy bangkay at kinain ang kahit sino man ang madadaanan nito. Namatay na ang elder at napagdesisyonan ni Koga na tulungan ang kanyang mga kalahi at saka naaamoy rin niya na papunta rin sa norte sina Inuyasha. Naaamoy rin ni Inuyasha si Koga at nakasalubong nila si Ayame. Akala nila na umakyat si Ayame sa Northern Mountains, sagot ni Ayame na umakyat siya ngunit tumakbo sila dahil inatake sila ng ogre na kumakain ng demons. Sa may kuweba, pinag-usapan nila ang tungkol sa ogre at napagtanto nila na dahil amoy bangkay ito,
Ni-resurrect ang ogre na ito at wala nang iba kung sino pa ang nag-resurrect nito kundi si Narako. Umalis na sina Ayame at pupunta na sila kung saan mas ligtas na lugar at magpapatuloy sina Inuyasha doon at aalamin kung anong nangyayari. Samantala, tama ang hula ni Kagome na si Narako nga dahil ang ogre ay si Kiyokatsu at sinabi ni Kohako dito na malapit nang makarating ang mga tao na may jewel at tinutukoy nito ay sina Koga at Kagome. Balak sana ni Kiyokatsu na kunin ang jewel na kay Kohako ngunit pinutol ni Kohako ang kamay nito at binalaan na nanonood si Narako. Nakarating na si Koga sa Northern Mountains at nakasalubong niya si Kiyokatsu. Naglaban ang dalawa at sinipa ni Koga si Kiyokatsu. Napagtanto ni Kiyokatsu na nasa binti ni Koga ang jewel at tinuro ni Kiyokatsu ang jewel na nakapagpabuhay sa kanya at gusto ni Koga na malaman kung saan niya ito nakuha ngunit hindi ito sinabi ni Kiyokatsu. Kumuha ng armas si Kiyokatsu sa lupa at naiiwasan ni Koga ang mga atake nito. Naputol ni Koga ang armas at sinipa ang noo ni Kiyokatsu kung nasaan ang jewel. Nag-glow ito at nakita ni Inuyasha ang glow ng jewel mula sa malayo pati ni Ayame. Dahil napagtanto ni Ayame na si Koga ito, pupunta siya roon. Nahuli ni Kiyokatsu si Koga ngunit mabilis itong nakaiwas at nagkaroon si Koga ng pagkakataon na mabaligtad ang ulo ni Kiyokatsu. Akala ni Koga na patay na ito ngunit hindi at nagawa siyang suntukin ni Kiyokatsu. Nakarating na si Ayame at nakuha ni Kiyokatsu si Koga. Kakainin na siya ni Kiyokatsu ngunit hindi sumuko si Koga at sinuntok ang noo nito para makuha ang jewel at maging skeleton na ang bangkay ni Kiyokatsu. Nahulog ni Koga ang jewel dahil sa pagiging buto-buto ni Kiyokatsu kaya nakuha ng mga bubuyog ni Narako ang jewel. Dito napagtanto ni Koga na si Narako ang kumokontrol kay Kiyokatsu. Nagpasalamat si Ayame kay Koga dahil pinaghiganti niya ang mga kakampi nila na kinain ni Kiyokatsu at umalis na. Samantala, sinabi ni Kohako, sa kasamahan ni Kiyokatsu na si Jakotsu na patay na si Kiyokatsu at sinabi ni Jakotsu na wala na silang magagawa dahil si Kiyokatsu ang pinakamahina sa grupo nila at naiinteresaduhan si Jakotsu kay Inuyasha.